iwan. Sa bawat sandali ay lagi sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay, amen, mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan ba'y hindi mag-iisa? Come on, declare it on your life! Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Thank you, Lord! Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Kaya Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Oh! Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan ba'y hindi mag-iisa? Para sa'yo, Panginoon! Para sa'yo! Para sa'yo! Para sa'yo, Panginoon! Umaawit, umiiyak, nagagalak ang aming puso. Kailan may di kami mapapagod sa pagkanta at pagsayaw sa'yo. Di mapipigil ang labi ko sa pagpuri sa'yo. Para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo, Panginoon. Umaawit, umiiyak, nagagalak ang aming puso. Kailan may di kami mapapagod sa pagkanta at pagsayaw sa'yo. Di mapipigil ang labi ko, di mapipigil ang labi ko, di mapipigil ang labi ko sa pagpuri sa'yo. Yes, Lord, we will continue to praise and worship you like never before. Thank you for having you in our lives, Panginoon. Hallelujah! Come on, shout of praises to the Lord. Hallelujah! Yes, Lord. Di po mapipigilan ang aming mga labi, Panginoon, upang awitan ka, sambahin ka ng taos-puso sa aming buhay. Sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong yakap sa aming buhay. Sa kahit anumang season, Panginoon, mananatili kaming tapat. Pagpapatuloy kaming maglilingkod sa inyo, Panginoon. Dahil una kang nagmahal sa amin. And we want to love you back by serving you, Panginoon. Kasama ng aming pamilya, kasama ng aming minamahal. Oh, come on, worship the Lord. Speak unto the Lord. Oh. Sa bawat araw, ikaw ay aking sasambahin. Yes, Lord. Magsusumamo at mananalangin. Pasasalamat ko'y sasambitin. Mananahan sa'yo't maglalambing. Sa pag-ibig
ako ay sinuyo mo. Kaya ngayon ako'y naririto. Kaya ngayon ako'y naririto. Sa piling mo ako'y may ligaya. Napupuno ako ng pag-asa. Damdamin mo ang yakap ng Panginoon. Niyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig, iyong binubulong. Mahal mo ako ng labis, di ko pagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa isang katulad ko. Come on, make it a prayer unto the Lord. Sa bawat araw, ikaw ay aking sasambahin. This is a song of commitment unto you, Lord. Magsusumamo at mananalangin. Oh, pasasalamat ko'y sasambitin. Oh, thank you, Lord. Mananahan sa'yo't maglalambing sa pag-ibig mo, sa pag-ibig mo. Ako ay sinuyo mo. Oh, Jesus, kaya ngayon ako'y naririto. Sa piling mo ako'y may ligaya. Napupuno ako ng pag-asa. Niyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig, iyong binubulong. Mahal mo ako ng labis, di ko pagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus, niyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig, iyong binubulong. Mahal mo ako ng labis, di ko pagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa isang katulad mo. Ang tinig mo, ang aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, awitan mo ang Panginoon. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo.
Panginoon, ikaw ang kaagapay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, come on, awitan mo sa Panginoon. Yes, oh God. Kailanman sa'yo ako'y mananahal. Sa puso ko't damdamin, kay mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Come on, sing it out. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo hangad ko lang, Panginoon. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang, Panginoon. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Niyakap mo ako, niyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig, iyong binubulong. Mahal mo ako ng labis, di ko pagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus. Niyakap mo ako, ramdamin mo. Come on. Niyakap mo ako sa init ng iyong pag-ibig, iyong binubulong. Mahal mo ako ng labis, di ko pagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. Ang pag-ibig mo, Jesus. 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 Sa isang katulad ko. We are here, Lord God, to worship you, Lord God. Thank you for this wonderful morning, Lord God, that you are here. Andito po kayo sa aming presensya, Panginoon. Salamat po, Lord God. Gustong-gusto po namin ang inyong yakap, Panginoon, na maramdaman. Panginoon, please, this morning, allow us, Lord God, dahil marami na po kami pinagdadaanan, Lord God, sa mga nakarang linggo, Lord God. Kami napapagod, Lord God. Kami galing sa mga problema, Lord God. Galing sa galit, Lord God. Panginoon, hinihingi po namin ang kapahingahan, Lord God. Yakapin mo po kami, Lord God. Yakapin mo po kami, Panginoon. Sige po, church, tuloy po tayo mag-praise kay Lord. Bless you, Lord God. Bless you, Lord Jesus. Bless you, Holy Spirit. Ibigay mo
Huwag tayong mahiya magsalita para sa Diyos. Huwag tayong mahiya para magpuri. Sige lang, patuloy ka lang kapatid. Kung ikaw'y nabibigatan na sa buhay, huwag kang mag-alala, andyan ang Diyos. Handa kang yakapin. Bigyan ka ng pagmamahal, ng kapahingahan. Alisin ang bigat sa inyong mga puso. Continue to praise God. Sabi sa Psalm 46, 10 to 11, He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress." Church, I'll give you 30 seconds. Kausapin mo ang Diyos. Andyan lang siya. Be still. Ano man ang nararamdaman mo, ano man bigat, o ano man blessing na natanggap mo, kausapin mo ang Diyos. Humingi ka ng tulong. And also, brethren, pray for the church. Pray for the provisions ng church. Ang church ay nangangailangan ng provisions. Please pray for it. I'll give you 30 seconds. Come on, church, pray. Praise you, Lord. Salamat, O Diyos. La 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 la. La 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 la. Purihin ka, O Diyos. Bless your holy name. Bless your holy name. Purihin ka, O Diyos. Lord, sa umagang ito, alam po namin that you will bless us, Lord God. Ang iyong salita ay aming mapapakinggan, Lord God, ay magbibigay ng lakas sa amin, Lord God. At magbibigay ng bagong pag-asa sa buhay, Lord God. Maraming po salamat. This was in Jesus' name. Amen and amen. All right. Good morning po. Sige nga, sabihin mo sa katampi mo, it's wonderful worshiping with you. Yan. Huwag po tayong mahiya. Amen. Sige, makakaupo na po tayo. By the way, may mga new friends tayo. Blessed na naman ang church. Sige po, taas po ang kamay ng mga new friends natin dyan. Ayan. Wow, welcome po kayo. God bless. Sabihin mo nga kung meron dyan naka-sticker, sabihin mo katabi ka niya, I like, welcome to Life Giver. Ayan. Amen. And September na nga, ika nga, per month na naman, malamig na naman ang panahon, di ho ba? Nilalamig na ho ba kayo? Ayan, Pasko na. So, ngayon, bago tayo magsimula, bigyan ko muna kayo ng ating Life Giver updates. Ayan, alright. So, itong September, meron po tayong first, yung Life Retreat Preparation, Batch 38. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Bali po ito ay gaganapin sa September 22 and 23. On-site po yun for free. Dito po yan, ha. Tapos, syempre, after ng Life Retreat, yung ng Life Retreat Preparation, Life Retreat na mismo. So, ang Life Retreat Batch 38 will be on October 5, 6, and 7. Amen? Ang price po niya is $850. Deadline of payment is on September 20 at 11:59 p.m. So kung kayo po ay may mga delegates, sa mga leaders, please sabihin sa kanila www.lifegiverchurch.ph Life Retreat. Mag-log on lang po. Amen? And lastly, Victorious Life Class Batch 17. On-site po is $600. So kung kayo po ay eligible for Victorious Life, enrollment deadline will be on October 12, 2023. Ang class schedule po is October 14, 21, and 28. Ang graduation po will be on November 4. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kung kanina po, nag-worship tayo, now we'll be going to the next level of worship natin through our giving. So bago po tayo mag-giving, there will be, niready na po namin, there will be boxes for ways to give, through boxes, ida-drop box nyo lang, or assist tayo ng ating mga kapitapitagang mga finance officer, no? Mag-abot ng basket. At the same time, pwede rin po tayo through GCash or
QR code na papakita sa atin. Okay? Bago po tayo mag-giving, let's watch this video first. Lord, mangyayari yon, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos, kung saan ang iyong mga anak naroon, nandoon ka, Panginoon. Lord, may gagaling, may gagawa ka ng himala sa buhay namin ngayon, Panginoon. Mararanasan namin ang kapangyarihan mo, O Diyos, dahil ang salita mo'y makapangyarihan, na siyang babago at patuloy na magbibigay sa amin para lalo kami maging malayang lumakad sa katuwiran mo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige po, bago ka umupo, sabihin mo sa katabi mo, kaya mo. Uy, parang hindi ata eh. Okay, yan po kasi ang magiging topic po natin. Kaya mo. Amen? Kaya walang mahina dito. Amen? Lahat tayo ay bibigyang lakas ng Panginoon dahil ang kakayahang binigay ng Diyos sa atin ay makapangyarihan sa mundo. Amen? Maraming bagay na kayang gawin ng tao. Naniniwala ba kayo ron? Amen? Marami po. Sa mga nakalipas na maraming taon, iba't ibang mga imbensyon ang ginawa at gumulat sa ating lahat. Ito nangyari sa henerasyon nyo, hindi po sa henerasyon ko. Tulad ng Betamax, di ba? Henerasyon, inabot nyo ba yan? Parang hindi ko maalala. No? VHS, Laserdisc,
CD, DVD, USB, everything, Netflix, iPhone. So lahat yan, gasoline-powered car. Hybrid car. Nakakita na rin po ako ng motor na pwede sa dagat. Totoo po yun. Nakakita ako niyan eh. After niyan tumakbo sa tubig, tumakbo sa land. So napaka-high-tech na talaga. Mga electric car, water jug, aqua plus, everything na talagang naiimbento ng mga tao sa mundong ito. Ako, naghihintay na lang ako na pag nagsalang ka ng rice cooker, sasalang mo lang, sasaksak mo lang, may kanin na, luto na. Mangyayari kaya yon? So, walang imposible sa tao rin eh. Amen? Ang masakit, ang tao, magaling ding mang-scam. Totoo po yan. Ang iba naman, magaling magmarites. Ay, napakahusay. Napakagaling. Gumawa ng mga inventong bagay na hindi naman totoo na ginagawa niya sa ibang tao. Ganyan ka-powerful ang tao. Amen? O, para pong nananahimik na natutulala ngayon. Para si pastor medyo ano na ngayon ah. So isang tanong po, ikaw bilang Kristiyano, anong kaya mo? Anong kaya mong gawin para sa sarili mo at sa kapwa mo at para sa Diyos? Yan po ang tatlong tanong na ibibigay ko po sa inyo. Anong kaya mong gawin sa sarili mo, sa kapwa mo at para sa Diyos? Ito yung sinasabi ng Panginoon, di ba? Binuo niya ang utos sa isa na lang, na mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo't lakas. Diba? Pag-iisip at mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Parang yun ang sinasabi rito eh. Ano ang kaya mong gawin sa sarili mo, sa kapwa mo, at para sa Diyos? At ang magiging main text po natin ay dito po sa Matthew. Pinagpuyatan ko po ng suton, dami oh. Hindi ko alam kung matatapos tayo ng medyo maaga. Narelate po ako dito sa topic ko kasi halos isang linggo inaatake ko ng sakit. Minsan sa gabi nagchichill ako, hindi ko maintindihan. Medyo mainit yung pakiramdam ko. Tapos paggising ko ng umaga, maliligo, papasok. Hindi ko siya binibigyan ng pagkakataon para magpahinga. Martes, preaching sa kanila. Miyerkules, pero hindi ko pinahalata. Sabi ko, siguro Lord, ito yung gusto mong may mangyari sa akin eh. Yung ubo ko, hindi po birong ubo. Talagang nagsisikip ang dibdib ko. Pero nagpray ako, sabi ko, Lord, hindi magiging makatotohanan ang salita mo na sasabihin ko kung ganito ako. Amen? Kaya nagpray ako araw at gabi, hanggang kagabi, hanggang sa medyo nag-fasting na po ako ng halos isang linggo. Pero hindi pa rin lumiit yung tiyan ko. Ganun pa rin. Pero nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya sa katawan ko. Talagang pinalakas ako ng Panginoon. Kasi sabi ko, Lord, gusto ko mangyari sa akin ito. At gusto ko mangyari din sa inyong lahat kung ano ang sinasabi ng Panginoon dito sa text na ating babasahin. Samahan po ninyo ako sa Matthew 17, chapter 17, verse 14 to 20. When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Verse 15, sabi niya, Lord, have mercy on my son, he said. He has seizure and is suffering greatly. He often falls into the fire, into water. I brought him to your disciples, but they could not heal him. Ang sabi ng Panginoon, you unbelieving and perverse generation. Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me. Jesus said, rebuke the demons. And it came out of the boy, and he was healed at this moment. Then the disciples came to Jesus in private and asked, why could we have drive it out? And Jesus said, he replied, because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed,
You can say this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. So nakita po niyo yung kwento, may masakit na salitang binigkas ang ating Panginoon sa mga disciple. Ito po yung istorya ng isang bata na inaalihan ng masamang espiritu. Pero bago po nangyari ito, pag binalikan po ninyo yung chapter 14, 15, 16, may mga bagay na nangyari nung panahon na yon. Bago po ito nangyari. Nandoon, ipinaramdam ng Panginoon ng kanyang pagkamatay. Andun din po, yung chapter 14, andun din po yung istorya ni Pedro, na kung saan nakita niya si Jesus na naglalakad sa dagat at sila'y nagulat. At sinabi, multo. Sumagot ang Panginoon, hindi, ako ito. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, gusto ko pong pumunta dyan. Sabi ng Panginoon, halika, pumunta ka rito. Si Lord naman, pag may sinabi ka, tutugon siya eh. Amen? Pero depende sa iyo kung paano mo pangahawakan ang sinabi ng Panginoon. Nung lumakad siya, nakalakad siya eh. Kaya lang, napatingin siya sa hangin. At siya ay unti-unting lumubog. Sa verse 50, chapter 15, pinakita din doon yung mga miracle na ginawa ng Panginoon. And the last part ng chapter 17, pag umangat kayo, ito na yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang pwedeng mangyari sa kanya. Nagbagong anyo ang Panginoong Hesus ng panahon na yun. Siya'y nagliwanag. At meron silang nakita roong dalawa. Si Moses at saka si Elias. Si Elias. Nakita nila Pedro. At ang suggestion pa nga ni Pedro, Panginoon, tumira na po kayo dito, gagawa po ako ng 3 kubo para po sa inyo. So ito yung miracle na nakita ng mga disciple kung paano ang kapangyarihan ng Diyos gumalaw sa kanila at nakita mismo ng kanilang mata. Siguro nung panahon na yun, kung tayo ang nandun, ano kaya magiging pakiramdam mo? Abay, naku, luluhod ako. Magpapatira pa ako sa Diyos para sambahin ang Panginoon. Amen? Kaya yung kwentong ito, after that incident, dito na nangyari, sinubukan sila ng Panginoon. Mayroong isang mama na lumapit sa kanya, na naghihingi ng miracle para sa kanyang anak. At ang sabi, Panginoon, tulungan mo po ako. Have mercy on my son. So sabi niya, dalhin mo rito. Actually, Lord, sabi niya, dinala ko na po yan sa mga disipulos niyo eh. Amen? Pero hindi po nila napagaling. Kaya ang salita ng Diyos, nagbigay sa atin ng parang paggising sa katotohanan. Kung tayo ang nandoon at makita mo kung paano ang Diyos nagsalita. So ibig sabihin, makikita natin doon, bagamat matagal nang nagsisilbi itong mga disipulos ni Jesus, na witness na nila yung mga milagro ni Jesus, sila mismo hindi pa rin nila kayang magpagaling. Actually, sa kanila nga dinala yung batang may sakit pero hindi nila napagaling. Bakit kaya? Ano ang mga rason? Bakit hindi napagaling ng mga disipulos yung bata? Amen? Disipulos. Parang tayo kinakausap eh. Di ba? Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi napagaling ng mga disciples itong bata? Alam niyo ang sagot sa verse 17, ito ang sabi. Kasi may faith, kaso kapos kulang. Okay? Kawalan ng pananampalataya. So tinumbok mismo ni Jesus ang problema dito. In verse 20, itong sabi niya, you have so little faith. Truly, I tell you, if you have faith as small mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. Nothing will be impossible. So parang ang dating dito, parang walang natutunan ng mga disciple kay Jesus. Hindi sila naging aware na kasama nila ang Panginoon.
Amen? Na kaya din pala nilang gawin at makakaya din pala nilang gawin ang ginawa ni Lord. Kasi ang ginamit na salita, little faith. Pero sa ibang version, matindi sa Tagalog, wala kayong pananampalataya. Pero hindi po gano'n ang sinasabi, little faith. Maaring may maliit, na mas maliit pa dun sa mustard seed, yung pananampalataya ng disipulos, ng mga disciples. So, tayo kaya, ilang taon na tayong Kristiyano? Minsan kasi sarili nating mga sakit, binibaby natin. Kadalasan, sarili nating problema, hindi natin maalis. Bakit? Yun ang tanong. Di ba? Nilagnat lang, Pastor, hindi po ako aaten. May lagnat po ako. Eto nga po, nakahiga po ako, inihimas-himas ko yung katawang ko. See? Sariling sakit, binibaby. May mga ganyan di ba? Amen? Para pong nananahimik na naman kayo Di ba? Masakit ang katawan, dinadahilan. Masakit po ang katawan ko, hindi po ako makalakad. Dapat baliktarin mo yun. Amen? Binibaby yung sakit. Kaya ang dami sa atin kahit mag-pray over tayo sa iba, dahil ikaw mismo, hindi mo kayang dalhin ng sarili mo, paano mo ibigay sa Diyos yung karamdaman mo? Paano ka ba magpipray sa iba? Amen? Kung sarili mong sakit, binibaby mo. Nirayuma ako, Pastor, hindi ako makalakad. Damor ngang hindi ka makalakad, dapat dumakad ka para sa Panginoon. Amen? 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 Kahit anong sakit. Ako, hindi po ako nagyayabang sa sarili ko. Ang tagal ko na kay Lord. Hindi po ako umiinom ng gamot. Alam ni Mrs. yan. Kahit anong sakit ko. Sa linggo, hindi ako nakakaramdam. Hindi ako umiinom ng gamot. Kasi nag-sync na sa isip ko Yung teaching na pinaniwalaan ko nung unang nandun ako sa simbahan namin. Ni Pastor Ray, ni Bishop Manny. Dati may teaching kami na no medicine at all. Kahit anong mangyari, no medicine. Ano mo, 30 years. Naborn again ako 1984. Simula noon, hindi ako uminom ng gamot. Ngayon na lang, medyo parang pakonti-konti Minsan talagang inaatake ka ng demonyo, amen? Pero never, sa 3 dekada, nagkasakit ako ng matitinding sakit. Meron akong sakit sa tagiliran, dinala ko ng 20 taon. Tiniis ko yun. Sabi ko, Lord, by faith, hindi ako magpapa-apekto rito. Hindi ko alam kung ano ito Hanggang sa nagpatingin ako sa UE Hospital, wala naman silang makita. Pinaglaruan pa ako. Hindi ko alam kung pinatuwad, tinusok. Hanggang sa isang dumating yung pagkakataon, tinignan yung mata ko, sabi nung doktor, Sir, ang ganda naman ng mata mo, sir. Ma'am, Dok, nagpapagamot po ako. Pero tuwan-tuwa siya, nakikita niya yung mata ko Sabi ko, ano ho ba meron sa mata ko? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nagugustuhan niya ako o ano All of a sudden, nangyaring yun, wala po siyang nakita. Amen? Huwag niyo na akong tingnan yung sinabi kong nagustuhan ako, Wala akong ganon. You see? Walang nakita. Sabi, malinis naman. Pero bakit may nararamdaman ka? Hindi ko rin po alam, Dok. Kaya mula noon, nagtuloy ako sa Diyos. Mag-serve ako kay Lord. Kahit anong mangyari dito. Up to now, may konting kirot pero hindi ko iniinda ito. Kasi yung kamay ng Diyos, alam kong humahawak sa akin. Amen? Maaring nasa akin yon, yung pinaka-turn on the flesh ko, para lalo kong kumapit sa Panginoon. Kasi kung hindi ako kakapit, baka mamaya cancer yan Amen? Tulad daw ni itong example, si Oliver Kelly ba yan? Na na-diagnose siya na merong 4-stage cancer. At ang sabi sa kanya, 2 bagay na lang ang gagawin mo. Manalangin, maglingkod sa Diyos. Or, maglukmo ka sa isang tabi at magbulay-bulay ka. At sa isang araw, mamamatay ka na. Ganun ba? So, ang ginawa niya, tumayo siya, in-announce niya, meron po akong cancer. So, let's celebrate.
At nagtayo siya ng tinatawag na foundation. Ang tawag doon na MTC Foundation. I don't know, nakalimutan ko yung meaning eh. Make, stand, count. Parang ganon. Foundation. Nagsilbi siya. Nagserve siya ng nagserve. After 2 years, nakalimutan niya may cancer siya. See? Nagserve siya, tumulong siya sa ibang tao. After 2 years, 3 years, hindi niya alam may cancer siya. Pero nag-survive siya ng maraming taon. You see? Depende sa iyo kung paano mo bebebihin yung sakit mo eh. Amen? Kung may cancer ka, hindi ka dapat nagbumukmok sa isang tabi. Dapat mag-serve ka rin kay Lord. Amen? Na habang may sakit ka, nagtutuloy ka. Kung lagnat lang at sakit ng ulo, wag mong i-confess yan. I-confess mo yan sa Diyos. Amen? Anong dahilan? Because the little faith, may faith siya pero kulang. Yung mga disciples, may faith pero napakaliit, kulang na kulang. Kumbaga sa nagsuot ng pantalong, kapos. Amen? Lumaban sa gera, sa huli, banderang kapos. Parang ganon. Ang sinasabi rito, kulang sa paniniwala sa Diyos. At ang pangalawang problema nila, ito, perversion. And Jesus answered, faithless and twisted generation, perverse. Ano ibig sabihin ng perversion? Ito yung sinasadya mong tumaliwas sa dapat mong gawin. Amen? Ano sabi? Ito yung sinasadya mong tumaliwas sa dapat mong gawin. May gagawin ka, may mangyayari, kaya lang iniiwasan mo. Napakasama, tampalasan, baluktot na henerasyon. So, bakit sinabi na perverse itong mga disipulo? Hindi per chapter, per verse. Ay, pinag-isipan ko yan, ha? So, bakit sinabing perverse itong mga disipulo? Dahil specifically, makinig maigi, specifically, binigyan sila ni Jesus ng power to represent Him. Amen? Sa Matthew 10:8, ang sabi, ito, basahin po natin. Andyan po yan. Matthew 10:8, heal the sick, raise the dead, cleanse who has leprosy, and drive out demon. So binigyan sila ng kapangyarihan pero hindi pa rin nilang kayang gumalaw at kumilos para sa Diyos. So hindi nagampanan ng mga disciple yung dapat gampanan kahit wala si Jesus. Iyan ang napakalaking problema ng mga Kristiyano sa panahong ito. Kahit lagnat, hindi nila mapalayas. Imbis na gift of healing, ay nagiging gift of killing. Amen? Nung ako ina-assay sa San Fabian, first time ko in 1 year, inatake ko ng mga ganitong klase ng pagdadala ng mga may sakit. May pinuntahan ako. Sabi, Pastor, tulungan mo ako. May tatay ko parang nag-aagaw buhay na, pero may edad na. Pinire over ko. Namatay. Nabother ako, Lord, bakit ganun? Dapat nabuhay, pero may edad na po yun, ha? Siguro mga 65, 70, talagang kukunin na rin talaga ni Lord. Hindi ko pinag-pray para kunin. Talagang kukunin. At least na-save. Amen? Na-save yung tao dahil kasi nilid ko sa sinner's prayer. Kalawang araw, may lumapit na naman. Nagpa-pray over. May edad din. Pray over ako, pero kinakabahan ako in the name of Jesus. Medyo bago akong salta sa isang babian eh. Namatay uli. Pero may edad uli yun, ha? May edad uli. Pangatlo, nagpa-pray over na naman, may ganong sitwasyon. Kinabahan na ako. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Pray ako sa Panginoon. Sige, kailangan puntahan eh. Pinuntahan ko, piniray over ko uli. Awa ng Diyos, patay uli. Nagsimula akong magdasal sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Ayoko ng gantong sitwasyon. Dahil hindi mo kami tinawag para mag-gift of killing. Gift of healing. Amen?
Pero nililinaw ko ha, mahihinang tao na yung pinire over ko. hindi po bata. Nagmisyong kami sa parting baryo ng San Fabian. Nagpipreach ako that time. May mga tao, sigawan ng sigawan. Kasi nasa bukid kami. Sa daan, may mga sumisigaw. Iyakan ng iyakan kasi may matanda silang bitbit na punong-puno ng dugo sa mukha, sa damit. Wala silang nagawa dahil nakita kami. Sabi niya, Pastor, tulungan mo po kami. Ang nanay namin dinudugo. Galing sa ilong. Hinintay ko munang matapos yung preaching. Preach ako. Pero habang nagpipreach ako, nagpipray ako, Lord, hindi ako doktor para bigyan ng reseta ito. Pero andyan ka, Panginoon, tutulungan mo ko. After preaching, pinapasok ko, sige po, papasukin niyo po sa bahay ng kapatiran. Pinapasok namin doon. Nagpe-pray na ako kay Lord, ask ng wisdom. Kung anong dapat gawin. Yung matanda lang po ang papasok. At saka ako, at saka yung ilang mga kapatid. Nag-ask ako ng wisdom, Lord, anong gagawin ko? Nagpray kami. Tulungan mo kami, Lord, sa mga sitwasyong ito. Hindi ko alam kung anong sakit nung matanda. Alam mo, pumasok sa isip ko, parang may bulong, paliguan mo. So ginawa ko, nagpa-ready ako ng tubig. Pinaliguan namin yung matanda. Sige, paligo. Nakailang minuto. Maya-maya, tumigil yung dugo. Sa ilong. Nawala lahat. Sabi ko, Lord, thank you. Binigyan mo kami ng wisdom. Siguro yung matanda, kulang lang sa ligo. Pero ang daming dugong lumabas. Punong-puno ang damit eh. Kahit sino mababahala eh. Pero binigyan ako ng wisdom ni Lord sa ganong bagay. Kaya nung nipresent namin yung matanda, labas kami ng pinto. Andito na po si nanay. Yung tao sa labat ng Uy, miracle! Miracle! Sigaw sila ng sigaw, miracle daw. Sa isip-isip ko, sige Lord, miracle na yan. Pero hindi nila. Alam niyo yung sitwasyon na yon? Nagpa-born again sa kanila. Amen? See? Simpleng wisdom minsan kasi hindi mo kailangan agad i-pray over eh. Mag-ask ka ng wisdom kay Lord kung anong dapat mong gawin eh. Basta dyan sa puso mo, huwag kang mag-alinlangan sa Diyos. Meron siyang kayang gawin na tinuturo sa atin para maintindihan natin kung ano yung gusto niyang mangyari. Amen? Kaya yung matanda, ang lakas. Balita ko, parang hindi daw naliligo yung matanda eh. Kaya sobrang init ng katawan, lumalabas yung dugo. Nangyayari sa inyo yan, di ba? Di ba? Dinudugo ilong nyo. Bunga yan ang di nyo pagligo. Amen? Kaya, minsan mag-iisip din kayo. Ligo-ligo rin pag may time. So ano kanina sabi? Little faith. Kulang ang paniniwala. Ngayon sa perversion, kaya. Pero nagdedma lang. Yun ang sinabi. Kaya mong gawin pero dinedma mo lang. Nag-alinlangan ka lang eh. Ayan eh. Hindi naman magdadala sa iyo ang Diyos ng isang bagay kung hindi mo magagawa eh. Amen? Kaya lang nauna ka ng takot, dinedma mo, hindi. In Jesus' name. Pero sa puso mo, nag-aalinlangan ka. Pero may sinabi ang Panginoon sa iyo. Go. Kaya mo yan. Di ba? Tulad ng si Pedro, sabi ni Pedro, Lord, gusto ko pong pumunta dyan. In chapter 14 ng Matthew. Come, halika anak. Di ba? Si Lord ba pag sinabing come sa'yo, halika anak, ano papasok sa isip puso mo? Sabihin, meron kang magagawa, kaya mo. Kasi nagsalita ang Diyos. Ang problema ito, naglakad na eh. Eto na eh. Kaya lang nakitang may hangin na humahampas doon sa kanya. Nag-alinlangan si Pedro. Kaya unti-unti siyang lumubog. See? Kaya sabi din doon ng Panginoon sa kanya, little faith, kulang ka sa pananampalataya. Amen? Yun ang nangyayari sa atin. Kaya may question. Paano tayo ngayon? Paano tayo magiging epektibo sa ganitong larangan?
Paano natin napatunayan sa verse na ito na kaya mo? Ito nasa natin. Dahil lahat naman tayo talagang gustong gamitin ng Panginoon. Sino gustong gamitin ng Panginoon? Amen? Ang pangako ng Diyos ngayon, paniwalaan mo sa sarili mo para mamenos-menos din tayo sa mga sakit. Amen? Amen? Gagastos ka sa ospital dahil may cancer ka. Gagastos ka sa ospital dahil kailangan mo mag-dialysis. Nauubusin lahat ng pera natin. At sa huli, tsaka ka lang tatawag sa Panginoon. At magsasabi sa Kanya, Lord, tulungan mo na ako. Mamaya malalaman natin yun. Mahirap ang kalagayan sa mundo pag hindi mo alam ang estado mo sa Panginoon. Amen? Paano tayo magiging epektibo sa ganitong larangan? Paano natin mapapatunayan sa verse na ito na kaya mo? Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Makinig ka lang. Sabi, faith ang kailangan. Hindi sinabi ni Lord na kailangan mo magkaroon ng malaking faith. Ang sabi doon, isang butil ng mustasa lang. Napakaliit pero makapangyarihan. A mustard seed faith in a great God is able to move mountain. Yun ang sabi niya eh, di ba? A mustard seed faith, it is God's able to move mountain. So dapat, unang-una, dapat alam natin kung saan at kanino tayo nakatayo. See? Amen? Dapat alam mo kung kanino ka nakatayo. Saan at kanino ka nakatayo. Ikaw, tanungin mo sarili mo ngayon. Saan ka nakadepende ba ngayon? Sino ba talaga ang talagang naghahari dyan sa buhay mo? Sino ba talaga nagpapatakbo dyan sa buhay mo? Dapat alam mo yung estado mo sa Diyos. Amen? Kasi kahit pag hindi mo alam ang estado mo sa Diyos, lahat ng problema at sakit papasok sa iyo. At hindi mo maiintindihan bakit nangyayari sa iyo yan. Ang kailangan mo lang malinaw na pananampalataya. Una, sabi, dapat alam mo kung saan at kanino ka nakatayo. Pangalawa, lagi nating pakatandaan na kasama mo ang Diyos sa lahat ng oras. Amen? Amen? Saan ka man pumunta, ano man ang ginagawa mo, dapat alam mo sa sarili mo, kasama mo ang Panginoon. Binira tayo ng pandemic, halos 2 taon. Naguho ang lahat. Amen? Naguho ang lahat. Nawala. Huminto ang paliparan. Huminto ang lahat. Hindi mo alam, talagang parang end of the world na. Hindi na natin alam kung anong gagawin natin nung panahon na yun. Dahil parang makakaranas ka ng gutom. Dahil walang trabaho eh. Sarado lahat eh. Nagdasal ako sa Panginoon, Lord, anong gagawin namin ito? Walang inaasahan ng aking pamilya kundi yung trabaho ko lang. You know, ang Diyos magaling eh. Amen? Nagsara lahat, pero ang Pierre hindi nagsara. Binigyan ako ng grasya ni Lord para pa makapagtrabaho. Dahil kung pati Pierre isasara, magugutom ang buong Pilipinas. Amen? Amen? Kaya, ang Pierre, dire-diretso ang takbo. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Lord, thank you. Binigyan mo ako ng gantong sitwasyon para makapagtrabaho pa. Na-experience ko po sa kalsada, ako lang tumatakbo sa gabi. Nakamotor. Walang sasakyan. Kasi kahit sasakyan, bawal na eh. Sa dami ng mga checkpoints na yan na nangyayari. Dahil sa pandemic. May mga kausap akong taga-custom. Kausap ko ngayon, kinabukasan, patay. Dahil sa pandemic. Mga kaibigan ko ito eh. Sabi ko talagang, iba talaga yung panahon ngayon. Kausap ko ngayon, kinabukasan, wala na. May sakit na. Nagko-quarantine na. Pero ako, biniyaan ng Panginoon. Amen? Nag-swab ako ng nag-swab, pinaswab ako ng pinaswab, nakailan swab ako, alos yung ilong ko nagkanda ano na eh.
Puro gasgas na eh. Pero lahat yon nag-negative. Amen? Sa office, ilang kami nag-swab, may tinamahan. Halos kalahati. Kasama ako dun sa naiwan. Yung asawa ko, tinamaan din yan. Halos trangkaso na hindi mo maintindihan, pero inilaghaan ko siya. Hindi ako nahawa. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, grasya mo, ibigay mo sa akin. Kasi maraming umaasa sa akin. Hindi ko sinabing ako ang Savior doon. Ang sinasabi ko lang, yung grasya ng Panginoon, ibigay mo sa akin, Lord, para sa ganitong sitwasyon. Amen? Iba ang galaw ng Panginoon. Kasi alam mo, araw-araw kasama mo ang Diyos. Bakit ka matatakot? Bakit ka bumibigay sa problema mo? Kasama mo ang Panginoon. Maliit lang na problema yan. Akala mo lang malaki, pero maliit lang yan sa paningin ng Diyos. Depende sa iyo kung paano mo ito titingnan. Lagi nating pakatandaan kasama mo ang Diyos. Dapat naka-mindset na dapat tayo na lahat ay posible kahit sa liit ng pananampalataya mo. Amen? Lahat posible sa Diyos. Kahit anong bigat ng nakikita mo, walang imposible sa Panginoon. All we need is faith, a mustard seed. Naka-mindset sa iyo. Kilala dapat natin kung sino si Lord sa buhay mo at ano ang kaya niyang gawin sa iyo na magagawa niya para sa iyo mismo. Amen? Amen? Kaya kapag nakakakita tayo ng malaking bundok, anong ibig sabihin doon? Yung problema, sakit, spiritual dryness, backsliding in the heart. Hindi tayo dapat nakapokus doon. Ang focus ay dapat sa ating great faith, kundi dapat ay sa great God. Dahil siya lang ang makapaglilipat ng bundok. All we need is faith. Ay mustard seed faith. Enough na yon. Ang sabi ng Bible is not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. Yung laki ng problema mo, kapag alam mo ang pananampalataya mo sa Diyos, ang sabi ng bundok doon, yung mga problema na yan, mga sakit na yan, walang imposible sa Panginoon. Amen? Nakakaranas ka ng matinding spiritual dryness. All we need is faith to God. Yun ang makapagpapalapit sa iyo. Paniwalaan mo ang Diyos sa mga bagay na gusto niyang gawin sa iyo. Faith na tumataas, lumalaki, nadadagdagan, umuunlad. Amen? In Romans 10:17, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Faith na tumataas, lumalago. Amen? Lumalaki. Sa panong paraan? Makinig ka sa Diyos. Hearing comes by faith, and hearing by the Word of God. Alam mo sa sarili mo kung ano yung magpaparecharge sa iyo, magpapalakas sa iyo. Ang salita ng Panginoon. Amen? Araw-araw. You know, minsan kinatatamaran mo ang pag-attend. Dinadahilan mo, may gawain ka, may business ka. Yan ang nagmumula ng iyong pagkahina sa Diyos. Ang Sunday, kahit kailan, dapat nandito ka. Hindi ka dapat nasa galaan. Hindi ka dapat nasa bakasyunan. Dapat nandito ka. Dahil dito mararanasan mo yung galaw ng Diyos. Yung salita ng Diyos na malakas para sa iyo. Amen? Dapat powerful sa iyo ang activities. Kapag may satellite, powerful sa iyo yun. Kapag linggo, powerful sa iyo yun. Dahil alam mo, kakaharapin mo ang Diyos sa kanyang salita. Ang masakit, ano ang powerful sa buhay natin? Kayo, tanungin nyo, anong powerful sa buhay nyo? Minsan yung hawak nating mga cellphone, napaka-powerful niyan eh. Totoo yan. Amen? Nagsisimba rito pero panay ang scroll. See? Powerful eh. Hindi nyo ba alam ang cellphone, marami nang sinira yan.
Marami ng sinirang pamilya. Nagpe-pressing ka kay Lord, biglang tumutunog. You see? Napaka-powerful niya, di ba? Kumakain kayong pamilya. Nasa hapagkainan. Kumakain, pero pa ning sinira yung bonding. See? Sinira yung fellowship. Naggala-gala, pero pag nando sa isang lugar, tingnan mo lahat, puro hawak cellphone. Napaka-powerful, amen? Ng cellphone. Hindi makaalis, hindi makatulog pag wala sa tabi niya yung cellphone. Paano tataas ang pananampalataya mo? Kasi sa cellphone, nakikita mo lahat eh. See? Amen? Nakikita mo yung mga bagay na hindi mo na dapat makita. Kaya kasi nasabi ni Bishop, yung last topic, yung TikTok, di ba? Ako minsan guilty rin dyan eh, pero hindi naman ako nagbababad. Pag nakita ko, taas, erase. Pero minsan nag-ano rin eh. See? Demonyo eh, di ba? Pero ako din, ine-ex ko na. Kasi ang daming lumalabas eh. Pilitin mo mang wala, pero may lumalabas talaga eh. Kaya kapag hindi ka aware, mahuhook ka niya eh. Amen? Sa dapat makapangyarihan sa iyo ang Panginoon, ang kanyang salita na dapat mong panghawakan. Sabi rito sa 2 Corinthians 5:17, we walk by faith, not by sight. Amen? So stop walking by sight because sight is the enemy of faith. Amen? Anong ibig pong sabihin, Pastor? Huwag tayong lumakad sa mga bagay na nakikita natin sa mundo. Amen? Lahat yan, pandisib ng demonyo sa ating lahat. Lumakad ka sa... kaya nung dinala ng demon si Satan, ay ni Satan si Lord sa bundok, parang nabaliktad eh, no? Pasensya na, kayo po dito. Dinala ni Satan si Jesus sa bundok. At ang sabi, lahat ng nakikita mo, bibigay ko sa iyo. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Anong sabi niya? Sige, kayo, sumagot po kayo. Anong sabi niya? Diyos lamang ang dapat mong sambahin. Wala nang iba. Kaya agad ang demonyo umalis. Ganyan ang mundo. Ipapakita niya sa iyo lahat ng magagandang bagay. Tutoksuhin ka niya, hindi sa pangit, sa magagandang bagay. Amen? Amen? Ang mga lalaki natutokso saan? Sa pangit ba? Hindi, of course. Sa magaganda rin. Di ba? Ma-attract ka ba sa mukha ng isang taong alam mong di naman ma-attract ka? Hindi. Ibibigay niya sa iyo yung magaganda. Yung mga pogi. Amen? Di ba mga disipulos? See? Ako, honestly speaking, nangyari sa akin yung bagay na yan. Matagal ko nang inamin ito. At ayoko na pong ulitin. Dahil hindi po maganda. Amen? Hindi po ako lumapit. Sa itsura kong ito, lalapit pa ako. Di ba? O hindi ko po sinabing gwapo ako, no? Sabihin, kahit pa paano, attractive pa rin kahit konti. Amen? Pero nag-remorse ako, umiyak ako sa Panginoon. Kasi hindi masarap sa pakiramdam. Sa una lang masarap. Pero hindi masarap sa pang-araw-araw mong buhay. Dahil dinadagukan ka ng pagsisisi. Amen? Dinadagukan ka ng kalungkutan sa puso mo. Bakit mo nagawa? Kasi ganun ang demonyo. Ipapakita niya sa iyo yung mga... Kaya nga nung nilakad ni Pedro, di ba? Anong nakita niya? Ayan ay lumalakad na siya eh. Kaya lang nakita niya yung hangin. Ganyan tayo minsan eh. Nandun na tayo sa rurok ng tagumpay na gustong gawin ng Diyos sa atin. Kaya lang hindi pa rin natin maiwasang tumingin. Amen? Amen? May mga taong nandyan sa paligid mo, talagang pag nakita mo, nang gigigil ka eh. Di ba? Na parang gusto mong ilampaso yung mukha doon sa sahig. Pero anong gusto ng Diyos? Huwag mo siyang tingnan. Hayaan mo ang ito yung walk by faith eh. Ito yung walk by faith.
Hayaan mo yung pagmamahal ng Diyos pumasok dyan sa puso mo. At yung mapayapang isip na dala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, pumasok sa isip mo. At kapag nakita mo yung tao, hindi ka na magagalit. Amen? Hindi mo siya nakikita. Ang nakikita mo, yung awa ng Diyos at dapat magbago siya dun sa kanyang kalagayan. Amen? Mahirap gawin, pero yun ang katotohanan. Lalo sa mga kaaway mo. Ang pagtingin sa kaaway, hindi sa kanya. Ang sabi ng Bible, love your enemy. Tingnan mo siya sa pagmamahal ng Diyos na ginawa niya para sa iyo. Amen? Yun yung sinasabing walk by faith, not by sight. Ang hilig natin tumingin sa panglabas na anyo, kaya hindi ka makakakuha ng asawa eh. Amen? Kasi hinahanap mo yung kategorya mo. Tall, dark, and handsome, bihira na ho yan. Bihira na ho yung mga katulad namin. Nung panahon na yon. Amen? Tall, dark, and handsome, hinahanap mo sa hindi na yun ang dapat hinahatignan mo yung tall, dark, and handsome in spiritual. Amen? Mataas ang pananampalataya. Amen? Ano yung dark? Hindi ko alam kung paano ikakategorya yung dark. Sabihin, magandang kulay. Amen? Magandang pananaw ng pag-uugali. Amen? Handsome, yung kaya kanyang alagaan. Na kaya kanyang bigyan ng magandang future sa darating na bukas. Yun ang hanapin mo. Actually, nasa tabi mo na yan eh. Nilalayo mo lang yung paningin mo eh. Kasi nakatingin ka sa pampisikal. Yuhu. Amen? Walk by faith, not by sight. Sige, sabihin mo yan sa mga single. Walk by faith, not by sight. Because sight is the enemy of our faith. Amen? Hindi ka makakakita ng katotohanan hanggat ang mata mo nasa mundo. Sabi ng Diyos sa atin, ng Biblia, di ba? Always look unto Jesus. Tumingin ka lagi sa Diyos, sa mga bagay na makalangit. Huwag kang tumingin sa mundo dahil ang mundo magdadala sa iyo sa kahirapan ng buhay mo. Sa puso mo na magdadala ng sobrang paghihinagpis. Amen? Wala na hong masaya sa mundo. Wala na hong maganda sa mundo. Lahat ito papunta ng impyerno. Amen? Kaya sabi ng Bible, do not love the world or anything in this world. Huwag mong mahalin ang mundo. Dahil ang mundo ay kaaway ng Diyos. Dahil ang mga hilig nito ay papunta sa paglayo natin sa Diyos. Amen? Hindi ko sinabing huwag kayong magtrabaho. Ang sinabi ko, huwag nating mahalin ang mundo. Huwag ito ang maging priority ng buhay mo. Dapat si Lord ang maging priority ng buhay mo. May trabaho ka pero hindi dapat ang trabaho ang humahatak sa iyo para ilayo sa Diyos. Amen? Pinipressure ka ng mundo. Huwag mong hayaang ma-pressure ka ng mundo. Ma-pressure ka ng Diyos sa mga bagay na gustong gawin ng Panginoon sa iyo. Amen? Amen? Ako naniniwala kahit wala kang trabaho, kaya kang i-bless ni Lord eh. Amen? Kahit wala kang pinag-aralan, tingin mo na hindi ka mabubuhay sa mundo, kaya kang i-bless ni Lord. Basta alam mo sa sarili mo, mabuhay para sa Kanya. Amen? 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 Nakikita mo ang pamilya mo, parang walang future. Huwag mong tingnan yun. Tingnan mo si Lord, may future ka dun. Amen? Sige po, palakpakan mo ang Panginoon. Stop walking by faith, by sight. Walk by faith. So ano? Anong una? Kailangan mong maniwala sa Diyos. Kailangan paniwalaan mo ang Panginoon sa buhay mo. Manatiling kumapit sa Diyos. Pangalawa po, ang sinasabi, prayer and fasting.
But this kind does not go out except by prayer and fasting. Bakit po prayer and fasting? Para yung spiritual activities to na nagdadala sa atin, sa Diyos, para lalong maging close sa Kanya. B, dependent relationship with God. So, ibig sabihin, naaalagaan pala ang ating faith ng prayer and fasting. Ang sabi ni Jesus sa verse 21, ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi napapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Amen? Si Jesus mismo ang nagsabi, may mga bagay na mahirap gawin, pero kapag nanalangin ka at nag-ayuno ka, may gagawin ng Panginoon sa iyo. Amen? Amen? Kasi yun ang ginawa ni Jesus eh. Nung alam niya na haharapin niya ang mundo, hindi niya kayang gawin yon. Kaya ang ginawa niya, umakyat siya sa bundok ng Sinai. Anong ginawa niya? Nag-fasting siya doon for 40 days para bigyan siya ng lakas ng Panginoon na harapin yung bagay na mangyayari sa kanya. Mahirap mangyari sa tao yung ipahiya ka, bugbugin ka, di ba? Saksaking ka. Ano pang ginawa sa kanya? Dinuroan siya. Mahirap gawin ng isang tao yan. Pero si Jesus, nanalangin at nag-ayuno. Ibinigay niya yung kanyang sarili sa Panginoon. Why prayer? Why prayer? Prayer cancel pride. See? Ang panalangin daw po ay inaalis ang ating mga, ano yung pride? Piniprito, di ba? Hindi po kayo makasagot. Pride, yung parang sarili mo, yung yabang mo, inaalis ng prayer. Sa panahong alam mong hindi mo magagawa, ano ang pinaka-the best na magagawa mo sa sarili mo pag alam mong hindi mo na kaya? Di ba? Eto nga, may pangangailangan ka eh. May pangangailangan ka, gusto mong lumapit sa isang tao. Mahirap gawin yon. Tama? Tama? Mahirap gawin yon kasi nakakahiya eh. Ako, never po akong nangungutang. Wala sa bokabularyo ko yan. Kasi nakakahiya eh. Lalo kung di ka marunong magbayad, dapat kang mahiya. Amen? So, ibig sabihin, kapag lumapit ka, binababa mo ang iyong sarili. Alam mo, kailangan mo. Yun ang ibig sabihin doon. Kinakancel niya yung pride ng tao kapag nananalangin siya para sa Panginoon. Kasi wala ka ng ibang option eh. Diba? Tulad ng dalawa, sabi nung isa, Panginoon, nanalangin siya, Panginoon, hindi po ako katulad nito. May pride pa rin eh. Samantalang yung isa, nakayuko lang. Dinadagukan ng kanyang dibdib. Dahil alam niya sa sarili niya kung ano yung nangyari sa kanya. Pero alam ng Diyos kung ano yung puso niya. Amen? Amen? Prayer is open door to tap the person of God. Kinakancel niya ang pride, pero nagbubukas din ito ng pinto para maabot ang tao. Amen? Amen? Kaya importante sa atin, araw-araw nananalangin sa Diyos. Maging ugali natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Ang taong bara-bara, pag alis ng bahay yan, ligo, alis, ligo, kain, aalis na. Pag prayer ng food, hindi na nagpipray. Nakakalimutan na. Kami pong mag-asawa, naging ugali na po namin every morning. Bago ako umalis, nagpe-pray na kaming dalawa. Kasi maganda pa rin po yung may gabay ng Diyos. Amen? Amen? Kapag may prayer kayo, paglabas mo, alam mo, may magpoprotekta sa iyo ang Panginoon. Kaya po sa disipulos, inugali na po namin yan. Nagpapalit po kami every month ng prayer partner. Prayer partner po kami, bawat isa. Kasi maganda pa rin yung, alam mo, feeling mo, may nagpipray sa iyo. Amen? Disipulos, amen? Ang tanong, ginagawa niyo ba yon? Taas nga ang kamay. Binigyan kayo ng prayer partner, di ba?
maganda pong gawin nyo ito araw-araw. Paggising mo, Lord, dalangin ko si Dex. Sa bawat bunot ng kanyang ipin ay magiging magandang grasya sa taong bubunutan niya. Magandang prayer yun. Na huwag siyang magkaroon ng malpractice na hindi niya maitusok hanggang ngala-ngala. Amen? Kaya yung tao may gabay ng Diyos, may grasya ng Panginoon. Kasi may nagdadasal sa kanya. Prayer is open door to tap the person of God. Si King, prayer partner ko eh. Dahil every pag-flight nito, lagi ko itong ipagdadasal. Kasi mahirap ang eroplano. Amen? Hindi mo alam, unpredictable ang pagbiyahe. Huwag kang pakampante. Akala mo, hindi yan magka-crash. Hindi natin alam. Amen? Tama ba, King? Malaki ba yung pinagpe-pray kita, bahala ka na sa akin? Amen? Sana malibre mo ako sa flight. Kasi pinagpe-pray kita. Woo! Amen? Yeah. The best na magagawa natin sa buhay natin, araw-araw manalangin sa ating Panginoon. Ako, nararamdaman ko sa disipulos eh. Nagpe-pray sila, araw-araw. Kahit kami si Mrs., araw-araw nagpe-pray kasi yung biyahe ko, araw-araw, delikado yan eh. Nakamotor pa ako. Amen? 3 beses na po akong na-aksidente, pero may grasya pa rin ng Panginoon. Buhay pa rin, malakas, kasi protektado ako ng panalangin ng mga taong nandyan sa paligid ko. Yuhu! Amen? Kaya paglabas mo rito, humanap ka ng taong gusto mong maging prayer partner. Huwag kang mahiya. Bro, pwede ba akong maging prayer partner kita? Amen? Malay mo, yan na yung maging forever mo. Sige bro, pray kita. Na sana yung puso mo, bigay mo na sa akin. Woo! Amen? Kulang ka kasi sa prayer partner. Yan, di ba? Bro, pray tayo ha. Pray mo ko. Kalalo kayong mag-asawa, importante na nanalangin kayong dalawa. Amen? Hindi paggising ng umaga, almusal na, ligo ka na ron, sige na, pumasok ka na. Dapat hindi, halika, sweetheart, manalangin tayo. Yan ang kulang sa inyo. Yuhu. Kami araw-araw nagpipray yun, awa ng Diyos, nag-aaway pa rin kami. Hindi po, joke lang po, no? Hindi naman maaalis yan, amen? At least, alam niya na nagpipray siya sa akin, nagpipray ako para sa kanya. Kaya kahit galit ako na, Lord Jesus, thank you. Diba? Kasi importante pa rin yung grasya ng Diyos eh. Amen? Sa prayer ninyong mag-asawa. So kung mawawala iyon, para mo na rin sinabing parang hindi mo kailangan ng Diyos. Kahit saang bagay, business, sa trabaho, nandyan ang battle. Kaya kung hindi ka magpipray kay Lord, hindi magbubukas ang Diyos sa'yo. Dahil kaya mo na. Kaya mo nang dali ng sarili mo. Kaya walang nangyayari sa atin. Amen? Amen? Open door to tap the person of God. Malay mo, isang araw yung pinagdadasal mo magtagumpay sa larangan ng kanyang kinatahak sa buhay. At least meron kang nagawa para sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Masarap maramdaman yun, kapatid. Huwag niyong alisin to. Maghanap kayo. Araw-araw kunin nyo ang pamilya nyo sa panalangin. Araw-araw iluhod nyo ang pamilya nyo na hindi maborn again, iluhod nyo sa Diyos. Kasi may galaw ang Panginoon sa kanila. Amen? Hindi yung pinapansin na lang natin, bakit hindi sila naboborn again? Kasi titigas ng ulo niya, bahala sila sa buhay nila. Imbis na sabihin mo, Lord, patawarin mo ang mga kamag-anak ko. Linisin mo ang kamag-anak ko. Alisin mo yung tanikala ng relihiyon na ginawa ng demonyo sa kanila. Amen? Para sila makalaya. Nagbibigay ka ng panahon para sa kanila sa pamamagitan ng panalangin. Gagalaw ang Panginoon, kapatid. Kahit anong tagal ng panalangin mo, sasagutin ka ng Diyos diyan. Amen? Amen? Palakpakan niyo ang Panginoon. Pangalawa, fasting.
Bakit fasting po? Fasting cancel lust. Tinatanggal niya yung lust ng katawan natin. Inaalis niya yung lahat ng anumang bagay na pwede mong magawa sa mundong ito. Amen? Kain tayo ng kain. Akala natin nakakabuti. Hindi nyo alam yung kinakain nyo, nagdadala ng sakit sa katawan nyo. Kaya magme-maintenance ka na. Amen? Ay, sorry po, wala po akong pinatatamaan. Hindi mo man lang magawang mag-fasting. Alam mo, ang lakas ng benefit sa fasting. Nagki-cleanse ng katawan mo to. Tinatanggal niya, inaalis niya sige po. Tinatanggal niya yung lahat ng pwedeng nasain ng katawan mo. Amen? Magsakripisyo kayo ng ginawa ng Panginoong Yesus. Hindi nakakatulong ang mga bagay na nasa paligid natin, lalo sa pamamagitan ng pagkain natin. Ang hilig nating magsamgupsal. Ang hilig natin sa ganito. Diba? Kaya tumataas lahat. Diabetes, high blood, arthritis. Ang babata pa, may mga arthritis na eh. Bunga ng ating mga pagkain yan. Amen? Ang sarap eh. Ang sarap kumain ng igado. Ang sarap kumain ng bopis. Sarap kumain ng tawag dyan. Yung paborito ko, paborito ko, hindi ko masabi. Kari-kari. Gustong-gusto ko yan. Kaya lang, madalas na lang akong kumain. Pero good news, at the age of my, lain nyo ko ilang taon ako. Makahula, may Gcash. Ha? Ang ganda ng narinig ko. Pero parang may halong kasinungalingan eh. May halong pambobola. 54 na po ako. 54 na, hindi halata, parang 53. Pero alam nyo, thankful ako kay Lord. Tanungin niyo ako bakit. Hindi ako nagme-maintenance. Wala akong maintenance. Ang maintenance ko, Word of God. Amen? At hindi ko yan pinangarap sa buhay ko. Kaya ako sinusunod ko yung mga naririnig ko tulad ng pag-inom ng tubig. Sa umaga, 1 litro, iniinom ko yan. Totoo po yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Araw-araw yan. Alam ni Mrs. yan. Araw-araw yan. Yung warm water, araw-araw yan. Kaya awa ng Diyos, malaki pa rin ang tiyan ko. Amen? Sinisira niya yung lust. Pag nasira ang lust, yung pagnanasa mo sa mundo, sa pagkain o sa ibang bagay, natututunan mong lumabas ang kapangyarihan ng Diyos. Fasting opened the door that release the power of God. Kasi nagsasakripisyo ka eh. Amen? Meron kang gustong hingin, nagsasakripisyo ka. Nag-aayuno ka. Binibigay mo yung sarili mo para sa Diyos. At kapag nakita ng Diyos na empty ka, at talagang malinis ang sarili mo, then mararanasan mo yung galaw ng Panginoon sa iyo. Yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen? Dapat nasa isip mo yung mga bagay na alam mo na makapagbibigay sa iyo ng kapangyarihan ng Panginoon. Dahil sa isang araw, gagamitin ka niya sa paraang gusto ng Panginoon sa iyo. Amen? Gusto niyong i-anoint ni Lord? Gusto niyong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, minsan fasting din. Amen? Gusto mong mawala ang sakit? Amen? Maging normal lahat? Minsan fasting din. Yuhu! Amen? Alam niyo, pagpapasing, nakakalinis yan. Nakakabawas ng lahat ng toxic sa katawan yan. Amen? Hindi lang yun ang purpose niya. Nagbibigay din ito sa iyo ng lakas galing sa Diyos. Dahil nagsasakripisyo ka para sa Panginoon. Amen? Maliit man ang ating pananampalataya, pero meron tayong malaki at malakas na Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay sa buhay natin. Amen? Na kaya niyang gawin ang anumang bagay dahil interesado ang Diyos
sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya na nakabase sa pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. Amen? Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mga bagay na alam niya, kaya mo. At interesado ang Panginoon sa pakikipagrelasyon natin sa Kanya. Base yan sa pagmamahal at pagtitiwala mo para sa ating Panginoon. Amen? Amen? So ang conclusion natin, simula ngayon, tandaan natin mga kapatid, simula ngayon, simula nung naging Kristiyano ka, alam mo, maraming bagay ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Bukod sa pagpapalaya sa iyo, binigyan ka rin niya ng karapatang tawaging anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ikaw ay biniyayaan rin niya ng kapangyarihan para gumawa ng mga bagay na hindi mo inaakala. Tulad ng sinabi ng Matthew 10:8, heal the sick, raise the dead, cleanse those who has leprosy, and drive out demon. Yan ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen? Sino pa ang gagamitin ng Panginoon? Yang katabi mo. Ikaw. Gagamitin ka ng Diyos. Amen? Kaysa ibang tao pa ang gamitin ng Diyos. Dapat ikaw na. Ang mundo, iba't ibang klase ng larangan ng pagpapagaling. Sa FB, nakakita ako sa FB niyan eh. Nag-gihil siya, ang style niya ganito. Hindi niya hinahawakan yan. Sabay. Tumayo yung lalaki, pipilay-pilay pa rin. Kasi yung nag-gihil, after mag-gihil, naninigarilyo. See? Pero namamanipulate niya yung tao, ang dami pa rin pumupunta. Ganun lang gagawin niya, pilay. Gaganunin lang niya, hindi niya hawakan. Tapos hihipan. Napanood niyo ba yan? Hindi niyo napanood, ano? Para sinabi niyo ako lang nagsiselfone, Mga plastic kayo. Naborn again na nga kayo. Amen. See? Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Alam mo, meron siyang espesyal na bagay na binigay ang Panginoon. Heal the sick. This is the time. Amen. To exercise yung power na gustong ibigay sa iyo ng Lord. Amen. Raise the dead. Ang sabi, bumubuhay ka pa ng patay. Wow. Amen. Kaya ba yon? Kaya ba yon? Yung patay, kaya mong buhayin? Ay, sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yun. Ako hindi. Hindi, dapat kaya mo. Kasi binigay na ng Diyos yan. Alam mo, itong church natin, yan ang kulang eh. Amen? Dapat makakagawa tayo ng miracle na galing sa Panginoon. At kapag nangyari yon, magbuboom ang church na ito. Dahil lahat ng anak ng Diyos dito sa Life Giver ay ina-anoint ng Panginoon. Cleanse those who leprosy and drive out demons. Ikaw, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Kahit ang demonyo, kaya mong palayasin. Amen? Huwag kang matakot. Hindi ka kayang galawin ng demonyo. Depende na lang sa iyo kung bibigyan mo siya ng pagkakataon. Amen? Kahit anong laki ng demonyo, malaki ang Diyos mo na kayang tanggalin ang demonyo sa katawan ng tao. Amen? Amen? Huwag kang mag-alinlangan. Sinabi na ng Diyos, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, and drive out demons. Kaya mo, pero ayaw mo lang. Kaya mo, pero ayaw mong maniwala. Pero kaya mo. Kaya mo kasi dinidedma mo lang. Ayaw mong i-exercise. So anong ibig sabihin? Ngayong araw na ito, gusto kong sabihin sa iyo, kaya mo. Ang kailangan mo lang, pananampalataya, panalangin, at pag-aayuno. Amen? Huwag mong dedmahin ang gustong mangyari ng Diyos sa iyo. Nakaredy ang Diyos, ikaw lang, nasa kamay mo lang. Paano mo to i-exercise?
Palakasin mo yung sarili mo sa Diyos. Amen? Palakasin mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Palakasin mo ang sarili mo sa gawain ng Diyos. Huwag mong kaligtaan lagi ang araw na ito kung saan lalakas ang pananampalataya mo para sa Panginoon. Huwag tayong magbabad sa mundo, huwag tayong magbabad sa kung anong bagay meron tayo na nagpapahina sa ating spirituality, na nagpapahina sa iyong pagtingin sa Diyos. Huwag tayong lumakad sa nakikita natin. Lumakad tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kapatid, ang Diyos ang nagsasabi, ako mismo, sasabihin ko, kaya natin to. Amen? Walang imposible sa Diyos. Huwag mo nang hintayin ang pastor mo, tawagin mo pa para lang mag-pray. Ikaw, tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan yun binigay sa lahat ng naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Huwag mong babyhin ang sakit. Huwag mong alagaan ang sakit. Tanggalin mo yan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na magbibigay sa iyo ng todong lakas para maisulong mo kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. It is about time to raise. Amen? Lumakas tayo sa pananampalataya. Tumibay tayo, lumago sa pananampalataya. Huwag mong hayaang tumagal tayo. Tumagal ka dyan sa kinauupuan mo na wala kang gagawin para sa Panginoon. Na hanggang ngayon, sarili mong anak, pray over mo lang, hindi pa nangyayari. May gagawin ng Panginoon sa iyo, kapatid. Amen? Let's all stand, brethren. Tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Sige, kapatid. Kung sa tingin mo, sa sarili mo, may pagkukulang ka sa Kanya. Ang puso mo napupuno lagi ng pag-aalinlangan kasi iniisip mo lagi kung ano yung kailangan mo. Ang dami nating iniisip na problema, kaya hindi natin makita kung ano talaga yung gusto ng Panginoon sa atin. Kapatid, handa ang Diyos na hugutin ka sa ganyang sitwasyon at dalhin ka ng Panginoon sa Kanyang kingdom na kung saan gusto ng Diyos maipamalas niya ang kapangyarihan niya sa pamamagitan mo. At mangyayari ito, kapatid, dahil alam ng Diyos, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Yung bawat bulong niya sa iyo na sinasabi niya, anak, kaya mo. Binigay ko na sa iyo ang lahat para magawa kung anong gusto ko. Lord Jesus, hallelujah. Lord, gusto naming maranasan ito, Panginoon. Si karabahandalaya, si karabahande. Lord, ibinubukas namin, Panginoon, ang lugar na ito sa iyong presensya, Panginoong Diyos. Binubukas namin, Lord God, ang lugar na ito para sa amin, sa iyong mga anak na narito ngayon, Panginoon. Lord, gusto naming ma-experience, Lord God, yung kapangyarihang gusto mong maranasan namin, Panginoon. In the name of Jesus, alisin mo lahat ng pag-aalinlangan, Panginoon, sa puso namin. Alisin mo ang lahat ng takot sa puso namin, Panginoon. Alisin mo, Lord, ang pag-aalinlangan sa aming isip. In the mighty name of Jesus. O raya si karabahandar, come on. Itaas mong iyong kamay, ipaabot mo yan sa Diyos. Ipaabot mo yan sa Diyos. Hallelujah. Speak to Jesus. Oh, raya si karabasande. Oh, yes, Lord. Declare the open there is freedom. Oh, I speak Jesus. Sarabasi karababahande.
Rabababayasi. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, yes. Yes, Lord. Every stronghold shine through the shadow. Shadow. Burn like the fire. Oh, kapatid, may tinatanggal ang Panginoon sa iyo. Your name is love. Oh, every strong. Yes, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is healing. Your name is healing. Yes, Lord. Your name is healing. Your name is life. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Every stronghold in the mighty name of Jesus. Sikarabasiki yarababasika. Sikarabababaya siki yarababaya sakarababahande. Oh, hallelujah. Let the Spirit of the Lord come out, Jesus. Oh, Reyasi is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like fire. Hallelujah. Ang tagal mo na sa sakit na yan, kapatid. Ito yung panahong paniwalaan mo, Diyos. Kaya niyang alisin lahat ng anumang dumi sa katawan mo. Yang diabetes na yan na sumisira ng katawan mo. Sinisira lahat ng organ mo. Huwag mong babyhin yan. Ang Diyos, anumang bigat na nararamdaman mo. Narito siya ngayon, kapatid. Inaabot ka niya. Pinagagaling ka niya. Pinibigyan ka niya ng bagong anyo ng iyong katawan. Mula ulo hanggang paa. Binibigyan ka ng Diyos ng kagalingan na magbibigay sa iyo ng tunay na diwa ng kapangyarihan ng Diyos upang ang katawang yan ay magamit para sa glorya ng Panginoon. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng sakit, ng arthritis, in Jesus' name. Kapatid, ihawak mo yung katawan sa parte ng iyong may karamdaman. Paniwalaan mo ang Diyos. Sa oras na ito, ang pangalan ng Diyos ay healing. Ang pangalan ng Diyos ay power. In the mighty name of Jesus. Receive it. Receive it right now. Receive it right now. In the mighty name of Jesus. Get out. Hallelujah. Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Oh, oh, hallelujah. Jesus, Jesus. Oh, He's strong. Oh, shine through the shadow. Burn like a fire. Oh, your name is Him. Yes, Lord Jesus. Oh, Rayasika Rabababayasike is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Rayasika Rababahante. Tinatanim ng dyablo sa isip mo, sa mag-asawang hindi pa nagkakaanak. Sa kapangyarihan ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi ng sino man.
Paniwalaan mo sinasabi ng Bible. May gagawin ng Panginoon sa inyong mag-asawa. At sa oras na ito, inaayos ng Diyos ang iyong katawan para magbunga ng magandang anak. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, anumang ginagawa ng demonyo sa katawan nyo, sa pangalan ni Jesus, ngayon mararanasan mo, hinihipo ka ng Panginoon. Hinihipo ni Lord ang iyong bahay, paanakan sa oras na ito. At inaayos niya ang katawan mo para ito ay magdala ng bata na isisilang para sa kabutihan at pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah, in Jesus' name. Tanggapin mo ito. Receive it right now in the name of Jesus. Receive it right now in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Sikarabahande. Yung laki ng problema mo, kapatid, na parang pasan mo ang daigdig. Ang oras na ito, binibigyan ka ng Diyos ng malayang isip. Pusong masaya. Na kahit may problema, nandyan ang Diyos. Binibigyan ka ng payapang isip, payapang puso. At ilalakad mo kung anong gusto ng Panginoon para sa iyo. Dahil ang Diyos makapangyarihan. Makapangyarihan ng Diyos higit sa iniisip mo. Kaya niyang gawin yung bagay na hindi mo maisip na mangyayari. Gagawin ito ng Panginoon sa iyo. Hindi ka makaahon sa business dahil tingin mo parang inabot ka ng kamalasan sa buhay. Paniwalaan mo ang Diyos, kapatid. Aalisin ka sa ganyang estado ng buhay mo at ilalagay ka ng Diyos kung saan ang pangalan niya maaangat sa business mo. Hallelujah! Tanggapin mo ang biyaya ng Panginoon. Hallelujah! Because the name of the Lord is healing. Because the name of the Lord is power. Because the name of the Lord is life. Hallelujah, Jesus. Come on, lift your hands to the Lord. Oh, hallelujah. Yeah. Sikara bababaya sikara is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Oh, hallelujah. Your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold. The shadow. Oh, hallelujah. Sige, worship the Lord. Worship the Lord. Hallelujah. Come on. Speak in tongues. Speak in tongues. Hallelujah. Speak in tongues. Hallelujah. Your name is life. Sarabababababaya seke arababahande. Yes, yes. Yes, Lord. Oh. Sikarababakinde. Sirababasikarababahanda sige. Sikirababahandalaya sikarahande. Siyarabasikiarahandaraya sige. Kapatid, dinadala tayo ng Panginoon sa bagong journey ng buhay natin. Sapat na yung panahong na sinayang natin na walang nangyari sa buhay natin. Na kahit sa maliit na problema lang, umiiyak tayo. Na kahit sa konting sakit lang, parang tinatalikuran natin yung dapat para sa Panginoon. Ito yung estado na gustong may gawin sa iyo ang Diyos. Na ikaw mismo, yung kapangyarihan ng Diyos, gustong lumabas sa iyo ng Panginoon. Paniwalaan mo ang Diyos, kapatid. Gustong lumabas ang Diyos sa anyo, sa pagkatao mo, na sa pamamagitan mo, mahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Mahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan
ng kanyang kapangyarihan na binigay niya para sa ating lahat. Ang kailangan mo lang, maniwala ka sa sinasabi ng Diyos. Maniwala ka sa gusto ng Diyos para sa iyo. Amen. At sasabihin ko sa iyo, kapatid, kaya mo. Amen. Kaya mo. Amen. Amen? Kaya mo. Amen. Kaya mo dahil ang Diyos nasa iyo. Uraya si karababahandalaya si karabahande. Harabaya si karabahande. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your power. Thank you, Lord, for your anointing, Jesus. Thank you, Lord, for your healing. Thank you, Lord, for your deliverance. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Uraya si karabahande. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Na-bless po ba tayo? Thank you very much, Pastor Rudy, for that very powerful words, very powerful preaching. Sige, palakpakan uli natin ang Panginoon. Pero lalo po tayong blessed ngayon. Bakit? Kasi meron tayong 10 new friends. Amen? At saka nakakatuwa, meron tayong 2 walk-in. No, nakakatuwa. At saka nakakatuwa, andito talaga si Lord. Kasi ang pangalan niya is Lord Matthew Martin. Sige nga, tayo po tayo. Wow! Amen! At kasama niya si Jaira Manahan. Wow! Mag-boyfriend, girlfriend po ba kayo? Wow! Dito na kayo kakasal. Amen. At si Emerson de Samero. Sige, tayo lang po tayo. Tayo lang po tayo. Sige, tayo po si Grace Jomboy. Wow. At si Maria Adelaida Atencio. Sige, tayo po tayo. Si Pete Marie Agosto. Wow. Maria Amor Hubilia. Maria Cristina Saraos. And Herlene Baculo. And Jasmine De Leon. Wow. Mga kapatid, hindi po coincidence na nandito kayo. Talagang si Lord po nag-orchestrate niyan. Amen? At dahil dyan, mga kapatid, i-welcome po natin sila. Sabay-sabay po tayo. Welcome to Life Giver Family. Sige, let's raise our hand and let's pray for them. Sige, angat po natin mga kamay. Towards them, Lord. Again, salamat po sa mga tao itong dila mo rito, Lord God. Alam po namin, this is not a coincidence, Lord God. You have a purpose in them, Lord God. At alam po namin, napakaganda nun, Lord God. That's it. Ito po ang simula ng buhay nila na may malaki silang faith, Lord God, at sila'y gagalaw ayon sa presensya niyo, Panginoon. Ayon sa gusto niyo, Lord God. And this time, Lord God, mas makikinig sila sa inyong salita, Lord God, kaysa sa tawag ng mundo, Lord God. Maraming po salamat. This was in Jesus' name. Amen and amen. Can I call on Pastor Rudy for the benediction? Sige po, tumayo tayong lahat. Lahat ng nakatanggap ng kapangyarihan ng Diyos, itaas ang kamay. Lord, ang mga kamay ito mula ngayon sa pangalan ni Jesus ay hihipo ng may sakit at sila'y gagaling, Panginoon. Ang mga kamay na yan ay gagamitin mo sa mas malawak na paglilingkod para sa iyo, Panginoon. At dadalhin ng kamay na yan ang mapagpalang biyaya ng Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon, pati ang inyong pamilya. Sa inyong paglisan sa lugar na ito, dalhin nyo ang kapangyarihan ng Panginoon. God bless you and go no sin no more. Amen? Amen? God bless you all, brethren. Yung new friends po, may lalapit sa inyo na connecting po sa mga new friends. Stay lang po kayo. Kami ay sama-samang nagpupuri sa'yo. Sabay-sabay umaawit, sumasayaw sa'yo. Magulog sa tuwa, sa galak umatawa. Masabay sa tugtugin ng tambol at gitara. Para sa'yo, Panginoon.
umaawit, umasayaw, nagagalak ang aking puso. Kailanman di ako mapapagod sa pagsaya at tuloy sa'yo. Pigil ang labi ko sa pagpuri sa'yo. Para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo, Panginoon. Umaawit, sumasayaw, nagagalak ang aking puso. Kailanman di ako mapapa